Guys, what's up? Tara, samahan nyo kami. Punta tayo ng Calatagan, Batangas. Let's go. Dami, oh. Umulan pa. Ito yung natanggal, guys. Ito. Ayun yung natanggal. Yan, Calatagan na kami, guys. Solid. Lighthouse. Woo! $95 full tank. Yeah. So ang first checkpoint natin is sa Caltex Mamplasan. Kikitain natin yung BBMR. So papunta tayo ng Calatagan sa Santiago Lighthouse. So ang mga nagpalista, ang dami namin ngayon. Mga 30 plus yata kami ngayon. O 40 na yata. 40 plus ganyan. So guys, ang dami namin, oh. Yeah, mga 40 kami, guys. 40 kami ngayon na pupunta ng Calatagan. Yan. Dami, oh. Woo! So guys, ang daan namin dito ngayon, ano, SLEX, tapos exit kami ng Eton. Pero dadaan muna kami ng Caltex Mamplasan. May mga dadaanan pa kami doon na mga members natin. Tara guys, samahan nyo kami. Yan, si Press, oh. Paulo, si JS, si Vice, Danny, Sir Mike, si Doc. Yun, oh. Woo! Yeah. Tara, habol tayo sa kanila, guys. So guys, ang ano namin, ang biyahe namin ngayon, ano, parang 3 hours ata. Diretso kami ng ano, ng The Sands. Doon kami kakain muna ng breakfast. Actually, parang brunch siya eh, kasi 10 o'clock na siya. Tapos after siguro namin kumain, punta kami ng Lighthouse. Ganda ng weather ulit, oh. So guys, doon pala sa ano, sa last vlog natin, kasi nag-update ako nun. Tapos yung pagka-update, yung mic gain natin nakaset siya sa 0. So usually ang settings ko dun is -4 eh. So medyo garalgal siya. Ngayon guys, tama na yung setting niya, naka -4. Tingnan natin mamaya kung maayos ba yung audio natin. Mga idol natin, oh. So maraming grupo nag-aantay din dito, oh. Madami magra-ride sa Sila Bossing, oh. Hindi pa ako naka-record eh. Baka may mga sensitibo na naman kayong sabihin eh. So guys, dito kami ngayon sa ano, sa Caltex Mamplasan. Ito yung first checkpoint namin kasi imi-meet namin yung mga BBMR. Marami sila, sobrang dami nila. So masayang ride na to papuntang Calatagan. Ayan, oh. Lahat yan, Lobo tapos BBMR. Solid tong ride na to. Ganda pa ng weather, oh. Solid to. Ganda. Terboyet. Dami. Parang 40 na yata tayo higit, no? Bilangin, dapat bilangin. So guys, pakita ko sa inyo mabilisan tong ano, yung mga motor na gamit ng ating mga ka-ride. Solid, oh. CBR, Fireblade, GSXS, eto BMW na F900, ZX4RR, ito Ninja 400. Ay, gaganda. May Bristol pa na Maxi Scoot, may Trident, may Transalp, ZH2, ZX6R. Dami. So guys, briefing muna kami dito kasi medyo madami kami. So para magiging 2 groups kami. Hahati natin yung grupo. May slow group at may fast group. So guys, tara, balik tayo. Puntahan ang Calatagan. Woohoo! Let's go, ride safe. So guys, ang biyahe natin ngayon is Calatagan, Batangas. So galing tayo kanina ng Las Piñas, tapos checkpoint natin kanina sa ano, sa Mamplasan Caltex.
Yan, time check tayo 8:24. So siguro dadating tayo doon mga 10:30 ganyan. So exit tayo ng ng Eton. So malapit-lapit naman na yan. So guys, dito tayo sa Eton. Yan, dami namin oh. Wow, lastek, ang dami. Woo! So guys, may mga nagka-problema sa RFID, inintay muna natin. So yung iba nauna na. Yeah, sa dami naman natin, okay lang may mauna. Pero nag-iintay din naman lagi yung mga natin, kagrupo natin. Yan sila. Yan. Guys, dito na kami sa South Lake Village, Eton. Yan guys, tayo yung tail ngayon. Dito tayo sa huli. Hindi ako nakakonect sa Cardo eh. Nung nagko-connect sila, hindi na ako nakasama kanina. Ang init kasi. So guys, sa amin ngayon may dalawang group. May fast group tapos may slow group. Para kahit pa paano hindi nagja-jumble-jumble. So nandito tayo sa pinakalikod. Dito tayo sa slow group. Chill ride lang tayo ngayon papuntang Calatagan. Tapos guys, pupunta tayo dun sa sa The Sands. Na-search lang namin siya sa Google Map. Kasi may mga natawagan kaming iba, kaso dahil nga dun sa bagyo may mga nasira, wala pa silang kuryente. So may nahanap kami sa The Sands. So nakakausap natin yung mga owners nila. Nakapagpa-reserve kami ng pagkain na 40 to 40 plus yung pina-reserve namin na binalot. So wala na kaming poproblemahin. Mukha din naman hindi uulan. Kaya solve ang ride natin ngayon. Dun sa The Sands, tabi siya ng dagat. Kaya solid kumain. May nahanap kami nung una din sa may Asbok. Pero nagbago yung isip ng majority sa amin kasi gusto nga nila yung tabing dagat. Yun ang destination natin na susunod. Doon sa The Sands. Sa Casobe. Casobe is Calatagan South Beach. First time ulit natin makakapunta doon. Samahan nyo kami guys, samahan nyo kami. So dito tayo sa Paseo de Santa Rosa. Tapos Santa Rosa Tagaytay tayo, paakyat. Na naman tayo sa ating hometown. Dito tayo lumaki guys sa Santa Rosa. Ang dami nating kaibigan dito. Pinakamalapit na kaibigan natin dito si CJ. Taga dyan lang sa Santa Rosa Estates. Yun shout out CJ man. Nung bata ako dito sa Santa Rosa, wala pa masyadong establishment, wala pang ganyan. Parang way back 2010 yun. Dito ako nag-elementary pati nag-high school. Wala pa niyan lahat. Ito, bago-bago pa to, pero medyo matagal na rin itong all home. Tapos dito guys, Nuvali. Pag kumaliwa kayo dyan, Nuvali to. Solid din dyan. Sarap dyan pag gabi, yung may mga koi. May mga koi fish, pwede kayo magpakain ng isda. Tayo na lumagpas ba? Lumagpas? Oo, dire-diretso. Umikot ng nawala Wala akong kasama nila. Kaya pala nagmamadali ulit. Ito guys, ZX-10R. Parang pinantatrack siya ni Desmond. Ito, Triumph Trident. Itong kay Jet. Ganda. Kasi ito yung pogi na motor Kawasaki Z900 RS. Classic siya. Pogi tignan. Ganda ng weather. Palamig pa kasi Tagaytay. Last ride pala natin to guys. Kasi next week magpapahinga na kami para sa Ilocos na ride natin. Sa November 14 kami aalis. So ngayon ang daming sumama ngayon kasi last ride ngayon for November. So long ride siya papuntang Calatagan, Batangas. Silang na tayo guys, silang. Guys, dun pala sa Facebook page natin, may nagtatanong sa atin. Tinatanong niya kung ano daw yung mga gamit nating gears. So hindi ko naman alam kung anong gear, parang kamba o yung mga armor or riding gears natin. So eto, gamit natin ngayon. Teka. So yun nga guys, ang gamit natin na gear, eto helmet natin Alpha 11 ng HJC. Tapos cam natin DJI Osmo 4. Tapos etong jacket natin is Comine 1753 ata to, yung model niya, brand model niya. Tapos yun, gamit natin na 360 naman X4. Yun lang. Tapos naka ZH2 tayo.
Ang ano lang natin dito, may pinalitan lang tayo. Ito yung cover ng air intake nya, ng supercharger na carbon. Muffler natin is Akrapovic na slip-on lang. So medyo kumukulimlim ngayon medyo makulimlim. Wala tayong dalang kapote. Yan guys, dito sa kaliwa natin PNPA to. Yan simula dito medyo lumalamig na yung yung hangin. Ngayon lang kami dumaan dito ng Lobo kasi usually doon kami sa sa Calax na daan. Ngayon lang kami dumaan dito sa Tagaytay Santa Rosa Road. Ganda rin ng kalsada dito na asfaltado na, tas ang lawak. Try natin. Ganda ng kalsada, lawak. Tapos asfaltado, solid. Sayang, wala akong dalang bag para makapag-uwi man lang ako nung kung ano man. Kahit 1 kilong baka, pambulalo pag uwi. Sarap. Solid hammer na puti. H2. Daming grapes. Mura ba yung 120 per kilo ng grapes? Hindi ko alam Tapos alam ko uso lagi dito is mais at pinya. Yun ang madami dito. Time check tayo, 8:57 na. So simula dun sa SLEX kanina 30 minutes. Dito tayo sa Silang. So guys, Tagaytay na tayo. Diyan na yung Taal View. Tignan natin si Taal ngayon from Tagaytay. Kasi lagi tayo dun sa sa Taal Lake Dun tayo sa baba So tignan natin siya dito from Tagaytay. Si Bossing, Yamaha R6. Gasolina ka? Ganda ng tunog ng Yamaha R6 Solid. Tayo natin yung iba dito. So guys, welcome sa Tagaytay. Diyan yung magandang Starbucks May view, ayun Ganda yun So dito pag medyo tanghali na kayo pumunta dito, pag Sunday, Saturday, medyo traffic na. Daming kotse. Ngayon sakto lang yung traffic dito. So guys, dito na tayo sa may rotonda. So hindi ko alam kung saan pa kami magre-regroup ngayon. So dito kami sa may Petron guys. Tama-tama, papalit tayo ng baterya. Balik tayo guys pag nasa kalsada na ulit tayo. Let's go! So guys, naulan na. Wala tayong dalang kapote. Umuulan na. Yan, alis na kami guys. At naulan na dito. Tara guys, basa gaming tayo ngayon. Ay! Umulan pa. Inulan na kami dito sa Tagaytay. Pero sana mamaya wala na to sa bandang Batangas. Naulan pero maaraw naman. Hindi siya yung talagang ulan. Baka lang yan, dadaan lang. Dito maliwanag, dito madilim. Tara, wala naman tayong magagawa. Wala rin tayong dalang kapote. Majority naman sa atin wala rin dalang kapote. Kaya pare-pareho kami dito mababasa. Lamig sa balat. Chinek ko naman kanina sa sa weather, wala naman ulan. Siguro naman dadaan lang to. Pero siguro pag nasa Batangas na kami, wala na to. Kasi ang mahirap pa guys, nakasalamin ako So medyo nagfa-fog yung yung salamin ko, pati yung visor ko. Kaya yan, binubuksan ko yung visor ko. Pag medyo ma-fog kasi, yan, binubuksan ko na lang to. Welcome to Sky Ranch. Ganda dyan pag gabi. Lalo na dyan sa Ferris wheel na yan. Medyo lumalakas yung ulan pero umaaraw. Labo. Dito pala yung Cafe Moto guys Diyan pwede tumambay kayo. Sa gabi sarap pumunta dyan. Tambay sa gabi. Try natin minsan. Kaya medyo traffic dito guys kasi may ginagawang tulay. So pag natapos siguro to, magiging okay na yung daan dito. Kasi may mga dadaan sa ilalim, may dadaan na rin sa taas. Yan traffic dyan. Tapos may mga may mga steel plate pa. Kaya nakakatakot bilisan or kung ano man. So guys, wala nang ulan. Mukha lang siya nagbabadya. Ayun ang kapal ng ng maitim na ulap. Pero ngayon wala, nadumihan lang yung mga motor natin, pati yung visor natin. Na-prank tayo ni ulan. Pero parang dun sa dulo dun, mukha namang clear na yung weather. And guys, mukhang malalagpasan natin tong tong ulan. Sana, 'di ba? So guys, dito na tayo sa Twin Lakes. So guys, kakalagpasan natin ang Twin Lakes.
So malayo pa tayo. Dulo pa tayo. Punta tayo ng Casobe, sa Calatagan, South Beach, sa The Sands. So guys, welcome to Nasugbu. Nasugbu na tayo. Yan, dito ulit tayo mag-regroup. So guys, welcome ulit. Maaraw na, wala nang ulan. Mukhang nalagpasan na namin yung ulan. So balik tayo, papunta ng Batangas, sa Calatagan. Doon pala sa Calatagan, ang pupuntahan namin doon, yun, nasabi ko na kanina, breakfast sa The Sands. Tapos after namin mag-breakfast, punta kami ng Cape Santiago Lighthouse. Cape ba yun o Cape? Ewan ko kung anong basa doon. Basta sa Lighthouse. So far okay naman yung biyahe namin. Wala pa naman aberyang nangyayari. Nata-traffic lang pero okay lang. Nagre-regroup naman kami kaagad. May mga designated areas kami para mag-regroup. Or kung siguro kung may emergency, kunyari walang gas, or may nalaglag, or kung ano man, nagre-regroup naman yan kaagad. So kung papapiliin ba ako, solo ride ba o group ride? Para sa akin pareho lang. Pangit yung lagi-lagi kang solo, pangit din yung lagi-lagi kang group ride. Pero ako, mas doon ako sa konti sa group ride eh. Bakit? Kasi may kasama ako lagi. Kunyari magka-aberya ako, kunyari pag solo ride, so wala akong magagawa agad. Tatawag agad ako ng holder na mag-ano ng motor natin. Unlike pag group ride, kahit pa paano pwede pa nila i-troubleshoot. Dito sa grupo natin meron maalam din sa pagta-troubleshoot ng motor. Sa group ride din, sarap kumain pag may kasama, di ba? Ang boring pag ikaw lang mag-isa. Pag sa solo ride naman, alam mo yun, gusto mo mag-relax lang. Kunyari, after ng trabaho. Teka lang, may sinasabi si Erdy eh. So yun nga guys, yung sa solo ride o group ride, okay naman, pareho. Wala naman Yun nga lang, mas okay ako sa group ride kasi nga pag nagka-aberya lalo na, hirap mag-isa pag may problema na yung motor mo. Tagal ko nang huling na group ride, nag-solo ride eh. Tagal na, sobrang tagal na. Siguro mga 2 months ago na. Every week, lagi kaming group ride. Every Sunday. Walang palya yan. So far, swabe naman yung biyahe. Simula dun sa arko ng Nasugbu, tuloy-tuloy lang. Konti na lang, magku-cruise control na eh. So sobrang wala lang para ka lang nakasakay lang. So guys, 2 bars na yung nauubos natin. So hindi ko alam kung saan tayo magpapagas. Wala tayong Waze eh. Tapos hindi rin nakakonect yung cardo ko, so wala ko idea kung gaano pa tayo katagal. Tamang sunod lang tayo. Pero kung maligaw man tayo, madali lang naman i-Waze. Basta dulo lang sa Calatagan. So guys, tumigil muna kami dito kasi may nangyaring aberya dito kay Je. Nakasagasya siya ng aso. Tapos nung tinamaan yung aso dito sa may radiator na hose niya, natanggal yung radiator hose niya. So eto yung natanggal guys, eto. Ayan yung natanggal. Tapos yung aso namatay. At buti na lang si Je, wala nangyaring masama. Pero takbuhan niya mga 80 eh. So nung pagkasagasa daw niya ng aso, medyo nagwiggle-wiggle pa yung motor niya. Thankfully, walang nangyari kay Je. Medyo natai pa nga yung aso eh. Kagasaan niya, patay daw yung aso. So yun guys, pagpahingayin lang namin yung motor saglit. Tapos siguro dadagdagan lang ng coolant. Kasi parang yun lang naman yung problema. Natagasan siya ng coolant. So, yun guys. Ito na mag-fail, wala na akong cardo, namatay na battery ko. Copy. So guys, yun. Okay na, nalagyan na namin ng coolant yung ni Je. Yun lang naman yung problema, na tumagas lang yung coolant. So balik ulit kami papunta ng Calatagan. Medyo delay na kami, 10:30 na ngayon. Mag-11 na nga yata eh. So tara. So 10:42 na, mag-11 na. Pa-reserve kami ng mga pagkain doon, 10 o'clock. Hindi naman inaasahan na may mangyayaring kay Je. So yun guys, yung sinasabi ko kanina, kung solo ride ka lang, syempre mas kakabahan ka, di ba? Kasi wala kang kasama pag nagka-aberya. So nangyari daw kanina, may sinusundan siyang 4 wheels. Tapos medyo nag-alangan yung aso. Tapos sa kanya napunta yung aso. Nung tumawid yung aso, yun na. Sumabit yung sumabit yata yung paanong aso dun sa may radiator hose. Tapos natanggal yung radiator hose. So sabi ko kay Je, okay na nga yun eh. Kasi naman siya yung sumemplang. Okay na yung nangyari. So parang ang remedyo lang, dagdag lang ng coolant. So wala namang problema kay Je.
swabe pa rin naman siya. Relax lang. Yung sa mga ganong pagkakataon, huwag kang magpapanik, huwag kang magbe-brake kagad, or huwag kang iiwas. Sagasaan mo na lang. Kung talagang diretso lang, sagasaan mo na lang. Basta straight yung manibela mo. Huwag ka nang umiwas pa kasi baka kung ano pa mangyari, magsaslide ka o kung ano man. So guys, balik tayo doon. Let's go. So guys, dito na kami ngayon sa sa Calatagan. Yan, Calatagan na kami guys. Medyo mainit na, tanghali na, alas 11 na. So inintay tayo nila Perez kanina doon bago sila pumasok ng Calatagan. Nagre-group muna sila doon, tapos inintay tayo. Guys, dito yung Lago de Oro. Meron din tayong vlog dyan guys. Panoorin nyo. Inulan kami noon guys. Panoorin nyo. Marami din kami noon. So papunta kami, walang ulan, pabalik. Ay nako, grabe yung ulan. Simula dito hanggang Las Piñas, nakaulan. Ngayon maaraw, sarap magmotor ngayon. Wala kang iniisip na basang kalsada, ganun. Si Kuya Ray, oh. Mala si Kuya Ray, ah. Wala sa likod, ah. Mahataw din si Kuya Ray ngayon, ah. Shout out Kuya Ray Moto. Retired babaero. Nakita nyo ba yung plate number niyan? Ayun, oh, retired babaero. Maniwala. Ganda guys ang mga puno dito. Ganda, oh. Parang nakakatakot. Parang gumagalaw pag gabi. Sarap. R6. So 1 kilometer may lilikuan na tayo dito sa Casobe na. Yan, dito yon. Sarap ng daan. Lapit na tayo guys. Medyo nararamdaman ko na. Wala kasi tayong Waze, eh. Ano lang tayo, tumatansya lang. Tansyameter pa. And guys, Casobe, 100 meters away. Lapit na nga tayo. Guys, welcome sa Casobe, Calatagan South Beach. Solid. Yan, dito tayo guys sa Casobe. Yan. Tingnan natin kung ano dito, kung maganda pa dito. Ganda dito. So guys, dito rin yung aquaria. Ganda dito guys, oh. Eto, may mini lighthouse, oh. Ganda. Oh, sarap ng kain dito, oh. Park muna kami guys. Yun. Nice one. Touchdown na kami dito sa Casobe guys. So may mga nauna kanina, yung mga BBMR. Yan, kasi nga nagka-aberya yung kay Je. So inintay pa namin. Let's go, try natin ikutin tong lugar. Ito kami sa Casobe. So guys, ang angas dito. Ano? Si Je! Ang dog lover. So guys, hanap lang tayo dito ng pagkain. Tum na ako. Guys, order natin dinalot na tapang baka. Solid, sarap. Dito muna kami, kain muna kami guys. Kain muna kami, kain. So after neto, punta na kami ng lighthouse. And so guys, tapos na kami kumain dito sa sa Casobe. So diretso kami sa Santiago Lighthouse. Siguro mga 6 kilometers lang dito yan. So daanan na rin namin. So guys, gear up lang kami. Tapos punta na tayo ng Santiago Lighthouse. Let's go. Pit lang dito guys yung Santiago Lighthouse. So saglit na biyahe lang to. At least busog na kami. Kanina may hilo-hilo na kami, eh. So kanan kami papunta ng Santiago Lighthouse. Let's go. Sobrang busog ko dun sa kinain ko. Tapang baka. Tapos meron siyang ano bang tawag dito? Meron siyang itlog na maalat. Tapos binigyan pa tayo ni JF ng sinampalukan na sabaw. O tapanalo. So yun guys, pag pupunta kayo dito, may environmental fee na 30 pesos each. So bayad muna kami. So guys, nakapagbayad na kami dito ng 30 pesos. Tapos meron pa daw 50 pesos ulit doon sa may sa may mismong lighthouse. So guys, tingnan natin kung sulit ang 50 pesos at 30 pesos. Check natin. Yan, simula dun sa may nagbayad tayo ng 30 kanina guys, lang. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes.
kakanan kayo dito. Yan. So may off-road lang ng konti. So hindi naman maulan kaya okay lang. So yan guys, oh, medyo off-road oh. Woo! Medyo sinisipat ko lang yung mga yung mga matatalas na bato kasi baka mabutas pa tayo dito. May mga matatalas na bato eh. Oh. Ingat kayo dito pag pumunta kayo dito. Tapos biglang may paakyat. Yan guys. Welcome to Santiago Lighthouse. Woo! Picturean lang natin yung motor natin dito. Picturean ko lang to. So yan, ito yung marker niya na 1890 siya nagawa. Yan, ito yung lighthouse guys. Ito, may helicopter po. Coast Guard. So ang piloto nito si Captain Jeronimo Tovilla. So ito yung nakikita dito. Ayan o. Gear up na kami. Tapos uwi na tayo. Let's go. So dahan-dahan lang kasi mabuhangin dito tas pababa. So guys, yun lang. Hindi naman kami masyado nagtagal dun sa may lighthouse. Nag-content picture lang. Siguro mga 5 minutes, ganun lang kami dun, 10 minutes. So next Sunday wala tayong ride kasi magpe-prepare kami para sa long ride natin sa Ilocos. Uwi na tayo guys. Comment, like, share, and subscribe guys sa Dubi Moto. So ang next na natin is Ilocos na guys. Ilocos. Prepare tayo sa Ilocos. So tingnan natin kung may mabablog tayo sa pag-prepare natin ng mga gamit sa Ilocos. Thank you guys. Let's go. Dubi Moto.